Okay. Talaga itong si Rocky Tulfo, kasi siya ang unang nagtanong diyan sa interjection na nangyari kanina dito sa day 13 ng impeachment trial. Talagang mainit ang dugo niya kay Attorney Michael Pua. Meron pa siyang sa huli niyang interjection. Parang sinabi niya, kilala mo ba yun? Yung abogado na nagpupunta doon, tinanong niya si Wamil, kilala mo ba yun? Nakikita mo ba dito sa hukumang ito? Parang mainit ang dugo niya. Kasi alam niya na tauhan talaga ni BP Inday Sara. Yan ang ginawa niya kay Attorney Michael Pua. Kasi alam nila na hadlang talaga si Michael Pua. Na siya ang nagtibag, nagsupalpal, nagtibag, ginisayan si Wamil ng husto na talagang lumabas yung katangahan ni Wamil na itong abogado na to, parang ang taas ang posisyon mo dyan sa kuha, parang kulang sa training or whatever. Parang kulang siya sa impormasyon o kulang sa intelligence. Dapat hindi niya hawakan ganyan kasensitive ng mga posisyon na napakadelikado na posisyon niyan. Isipin mo, ikaw ang audit ng mga confidential pa ng Vice President, tapos ganyan ng saka parang marami siyang misjudgment, appreciation niya sa mga pangyayari, parang kulang na kung anong nabasa niya, yun lang ang paniwalaan niya. Hindi niya kinoconsider yung ibang mga aspeko sa batas. Yan ang nangyari kay Wamel. At ito si Rafael Tulfo, sinabi niya na hindi ba conflict of interest na itong si Attorney Michael Pua na nagiging defense lawyer nga, magaling cross examination, kaya talagang parang napahiya ng husto doon si Wamil. Sabi ni Tulfo, hindi ba yan conflict of interest na nagiging once a speaker or spokesman ng Vice Presidente natin na si Vice President Sara Duterte at ngayon nagiging official na defense lawyer for VP Inday Sara. Kini-question niya yun. Di ba conflict of interest daw yun? Kaya mabuti naman ito si Escudero, medyo maliwanag ang pag-iisip. Sinabi niya na wala siya nakitang point na maging conflict of interest. Wala siyang makitang reason dahil hindi na siya kasama doon sa OBP as a spokesman ni BP Inday Sara. Iba naman yung pag-usapan na magiging defense lawyer ka. So, nagkaroon lang si BP Inday Sara ng full trust kay Michael Pua at naniwala si BP Inday Sara sa kanyang kakayahan at nakita naman natin sa performance na pinakita ni Attorney Michael Pua na talagang magaling siya at nakikita yan mga punto na usually sa mga medyo mahinahin ng abogado hindi nakikita. Kaya natitiritin ito si Tulfo. Dalawang beses kasi ina-allude niya si Michael Pua. Nung huli, na-question niya during the interjection niya kay Wamil at yung pinakauna. Yan, kinampihan siya ni Chis Escudero na walang conflict yan. So, yan ang part yan sa statement ni Rafi Tulfo. Alam naman natin kung sino si Rafi Tulfo. Di ba itong involved yan sa PCSO scam na yung sa luto na nung inimbestigahan nga yung luto noon. Kung naalala ninyo, 2023 yata yun na halos araw-araw may nanalo sa luto at questionable yung mga pinapanalo. Parang sila lang ang kumukuha ng panalo. Kaya may lumabas pa nga doon na kunwari may tumanggap na ng panalo, galing yata sa Bulacan yon na binigyan ni Mil Robles, yung babae na yon na sinabi na nanalo sa loto at nalaman pala na yung fake pala yung picture na yon na pinagtagpi galing sa magazine
ng isang magazine, clothing magazine. Pinagtagpi-tagpi lang pala yung picture na yon. Ngayon, nung ano na yon, yung hearing na yon, nagwawala si Rapi Tulfo. Akala natin natutuhanin niya si Mel Robles. Pero kalaunan, ano nangyari? Napabalita na may natanggap daw. Di umano. Di umano ha. Yun ang bali-balita. May natanggap daw na malita rin. Dalawa sila si Coco Pimentel, kung maalala ninyo yung hearing na yun. So wala na. Biglang tumahimik. At naging milyonaryo si milyonaryo. Alam niyo kung sino nagsasabi ng Mel? We're going to be milyonaryo. Kilala siguro ninyo yun. So ganyan ang nangyari kay Rapi Tulfo noon. Hanggang ngayon, stigma sa kanya yan. Hindi makakalimutan ng mga tao yung ginagawa niya. At alam naman natin kung sinong amo niya ngayon. Di ba? Pinapalamon yan ng kasama na yung kapatid niya hanggang ngayon. Medyo lang siya, madiskarte, kaya hindi nahuli na dinala ng malita. Baka ibang tao ang nagdadala sa kanya. Kaya wala siya ang kanyang kaso, pero nakatanggap na siya ng 1B. 1B. Yan ang balita, si Coco Pimentel. At ito nga si Coco Pimentel, na oposisyon naman sana, pinipilaban pa raw siya. Laban raw siya sa administrasyon ngayon. Anong laban yan? Yung asawa mo, ginawang ambasador yata sa isang bansa or parang leader, parang head sa isang agency. Kaya natahimik si Coco Pimentel at nag-expire na rin yung pagiging senador niya. Kaya okay lang sa kanya. Nakatanggap din yan. So yun ang kwento ng mga yan. Ito si Rapi Tulfo, tandaan ninyo, ang bagong lumabas na Pulse Asia yata yung bago na survey, nangyari? 40% si VP Inday Sara sa preference rate. Presidential preference rate. Medyo mababa siya kumpara nung Pulse Asia. Ano kaya itong WR numero yata ito 40% o 39.4. Si Leni Robredo 20%. Si Rapi Tulfo 2%, 16% lang. So bumaba na siya kumpara kay Leni. Dati naglalaban-laban si Leni sa sikan. Then si Bam Aquino 33%. Si Bongo parang 13 yata o 14. Halos makapareho sila ng Rapi Tulfo. Then si Risa Ontiveros sa awan ng Diyos 2%. So yun ang mga porsyento nila, yung nagbabalak na tumakbo. Pero si Bongo naman, dapat wala na yan dyan dahil hindi naman tatakbo ng presidente yan. Tatakbo na vice president yan. Nangunguna pa rin siya. Hindi ko lang nasilip yung rates. Pero ganun pa rin ang arrangement. Si Bongo, tapos si Robin Padilla. Ayun, tapos yung mga dilawan na sa baba, sumunod, malayo din sila. Halos pareho lang ang rates doon sa Pulse-Asia. Sa senatorial naman, number 1 si Robin Padilla. Number 1 talaga yan. Kung ayaw ni Bongo, tatakbo na vice, either Marcolita, Bongo, or si Robin Padilla. So napakalakas na mga kandidato yan kung matuloy ang eleksyon. So bago natin ipatuloy itong discussions natin with regard to the day 13 ng impeachment trial dyan sa Senado, I would like to request, pakipindot naman ang like. Paki-like naman. Wala namang bayad yung like. Pakipindot naman. Then share this video to your friends if you like this video. At if you're new to this channel, you're just accidentally na dumaan dito sa channel na to, paki-press and subscribe. So maraming salamat in advance sa gagawin yung pag-subscribe at pag-like. Lalo na yung like. So, patuloy natin yung discussions natin. We will be making featuring the highlights. Highlights lang, ano ba nangyari doon sa interjection ng mga senador. Siyempre, maraming nagtatanong talaga ang mga majority. Kasi dapat pinsan nila yung turf nila. Kasi turf nila daw yung Senado. Kasi sila ang majority. So, ayan nga, nauna si Rapi Tulfo. Sunod-sunod na yan. Bam Aquino,
si Risa Hontiveros, wala na. Yung mga tanong naman nila, expected na natin magtanong. Tulad ni Kiko Pangilinan, nagtanong with regards to the acknowledgement receipt. Oh, na 800 plus daw piraso ang 800 receipt na acknowledgement receipt kasi ito ang binibigay na resibo doon sa mga informant, yung mga confidential agent ng OBP at saka DepEd. Yung nga, pinag-argumentuhan kung question din ito ni Bam Aquino at saka ni Rizal Ontiveros. Bakit hindi ibunyag? Ibunyag yung mga pangalan. Oh, meron ba raw ginagawa ang ICPAW, yung Intelligence and Confidential Fund Auditing Office ng COA para alamin kung sino itong mga due diligence. Alamin ang mga pangalan ng mga tao na to. At kasi alam ba ninyo daw, sabi ni Rizal Ontiveros, kung mga aliases ito, hindi ba niyo alam na aliases? Yun din ang sinabi ni Bam Aquino. Sabi ng Wamel, attorney Wamel, hindi ko ma-describe yung, lagi ko nakalimutan yung apelyido niya kahapon, Roderick lang ang sinasabi ko doon sa uli kong vlog. Sabi ni Wamel, hindi kami concerned. Basta anong nakalagay sa report na pangalan, it doesn't matter whether it's na alias or not, tinatanggap namin yan kasi yun ang linalagay nila sa report. So, diyan pa lang supalpal na sila. Kasi gusto nilang ipalabas, ipakita na may violation dahil ang sinasubmit ng mga acknowledgement receipt ng prosecution ng respondent o your defense ay puro mga acknowledgement receipt lang. At puro aliases yung mga pangalan. Tulad ng lagi nilang sinasabi, yung si Annie Lim, si Julie Rebellia, mga ganyan. Tapos si Piacos, mga Piacos. At sabi ng mga intelligence officer na nakakausap natin, hindi mangyari talagang ilagay ang totoo mong pangalan para nagpapakamatay ka. Kasi marami ng instances niyan na nalalaman ang identity ng isang confidential agent or informant. Ito tungkol doon sa pagbunyag kung sino yung mga member ng NPA sa isang lugar, parang bandang Mindanao. Itong tao na to, nanirahan din sa bayan na yan. So, nalaman ng NPA, talagang after dalawang araw, inambos ka agad. Kaya patay. Kita mo yan? Kung gaano kadelikado yan doon sa mga confidential agent, mga intelligence officer natin nagtatrabaho dyan sa mga sektor na yan o sa mga agency na yan, nagbibigay ng intelligence information with regards to the subversive move ng mga makakaliwa, mga NPA, napakadelikado. Kaya dapat talaga yan hindi bunyag. Kaya ang COA, sabi nila, hindi nila inaalaw pero hindi nila pinipigilan. No? So, paano ba yung sabihin? We don't allow that, but hindi nila inalaw pero hindi rin nila pinipigilan. So pumayag sila. Wala silang decision dyan. So ibig sabihin they are, paano ba sabihin sa English? Parang sila dyan, blanco sila dyan kung anong decision. Kaya tinatanggap nila yung acknowledgement receipt, which is nalalaban ninyo doon sa hearing sa House of Representatives. Na isa yan sa mga punto na pinaulit-ulit nilang sabihin, bakit acknowledgement receipt lang ang binigay diyan sa mga informant? So yun ang main reason na sinasabi na natin ito kahapon na it would pose risk sa buhay at safety ng mga intelligence officer or mga informant. Kaya hindi pwedeng ibunyag. At yan
nire-recognize ng COA. Kaya tinanggap nila yung ah, acknowledgement receipts ng mga yan. Na ngayon nga nagka-problema kasi yung bagong witness, ang pangalan yun, Di Ocampo, witness ng prosecution yon na pina-identify niya ang mga acknowledgement receipt na galing ni Wamil ito dahil si Wamil nalipat ng pwesto, napunta ng COA Pasay at pinapalitan itong accountant na Di Ocampo, siyang state prosecutor ngayon, pumalit sa pwesto ni Wamil. Kaya binigay sa kanya itong around 135 na mga acknowledgement receipt na ang iba niyan kini-question dahil sila may kopya yung prosecution team, may kopya din yung defense. Actually, merong kopya ang defense niyan dahil galing nga sa kanila yan eh. Bago sinubmit yan ng OBP, kasi kinukumply nila yung requirement na yun nga ang dahilan na nagkaroon sila ng ng OMB. Ano ba yung OMB? Hindi. Audit Observation, EOB pala. EOM, Audit Observation Memorandum. Yun ang nakasaad doon yung mga acknowledgement na receipt na yan. Itong mga acknowledgement receipt, ito yung na-receive na mga informant. Kung saan yung confidential fund ni BP Inday Sara sa DepEd at saka sa OBP ay ginamit. So, yan ang patunay. Hindi naman pwede na ilagay ang pangalan talaga, di ba? Napaka-common sense naman yan. Ikaw, nag-i-espiya ka ng mga subversibo, mga NPA na nandyan din sa Senado, sa Kongreso natin. Nandyan, nakikinig. Nandyan si si Ramon Manuel, yan si Rizal Tiberos, di ba? Akbayan yan, di ba? Lip cleaning yan. Si Sil Jokno, kahit nasasabihin natin na pero siya ang representative ng akbayan diyan sa Kongreso. Ano ang ibig sabihin yan? Sila ni Brosas, si Raul Manuel, naulit ko na, yung taga-kabataan. So, ang ibig sabihin, delikado talaga mag-divulge ang pangalan. At ulitin ko, ni-recognize siya ng Commission on Audit. Kaya hindi nila ini-question kung acknowledgement receipt ang pinipresenta ng kampo ni BP Inday Sara. So, yun ang dyan sa pinagtalunan yan. Bakit acknowledgement? Iba daw, walang signature. Natural yan. Kailangan pa ng signature. Merong iba, may signature. At merong iba na in the purchase of, ang ginagamit, acknowledgement receipt for the purchase of medicine. Ang problema lang doon sa mga purchase of medicine, ang mga sales invoices. Walang sales invoice galing sa supplier, kaya yon ang kini-question ng COA. Gusto nila i-produce talaga yung mga sales invoices. Kaya naibalik o nare-reject yung report ni na BP Inday Sara. Yung regards to the payment doon sa reward, na-fulfill ni BP Inday Sara yan. Kasi may acknowledgement receipt silang mga sinabmit. Pero ang problema doon sa mga medicine, alam ba ninyo itong mga gamot na to, talagang gusto ng mga tao na gamot kasi minsan nasa liblib silang lugar. Yung iba nasa liblib na lugar at walang means sila na makabili ng mga gamot na to. Siguro yung mga gamot sa mga matitindi ng mga sakit, hindi lang naman kasi kung pera, pwede nilang magastos. Pero mahirapan sila pagbili ng gamot. Nasa sitwasyon nila na nasa far-flung area sila. So, gamot ang hinihingi. So, gamot ang hinihingi. Ngayon, ang gamot din, pwede mo ipamimigay. I-share mo sa mga kababayan mo sa village na yan. Hindi katulad ng pera. Kung pera yan, pambili ng pagkain. Hindi naman siguro nila kailangan ng pagkain. Kailangan nila yung gamot. Yung iba may mga diabetes, may mga high blood, may mga arthritis, mga ganyan siguro pinagpipili. So, yun ang gusto nilang makuha. Yung mga yung mga resibo at nahihirapan na mag-comply. Baka naman
napakarami kasi ng areas na binibigyan kasi ang amount nito by the millions. So, hindi nila ah, maano, maipon yung mga resibo na yan. At ngayon, yun ang gusto nilang i-comply. Kasi tandaan natin, pag hindi ka makakomply upon the request doon sa ano mo, sa liquidation, mag-i-issue ka pa sila ng audit uh, audit observation memorandum, EOM, ano ba ito? Audit observation, EOM, audit observation memorandum. So, mag-issue ka agad sila. At ito, isa lang sa pinagtataka ko yan sa kuha. Bakit napakabilis na mag-issue ng notice of disallowance? Yan ang tanong ko. Napakabilis nila. Alam mo ba yung mga DPWH, ang DOH, sobra, bilyones ang ano niyan, notice of disallowance. Napakalaking halaga. At hindi nila makumpleto nga kaagad yung mga dokumento. Kaya pumupunta yan sa appeal. Hindi naman sa ICPAW ang appeal, dahil recommendatory lang naman ang ginagawa ng ICPAW. Yung sinawamil nandyan noon at itong Di Ocampo, pupunta yan sa commission per se. Doon humihingi ng apila. At yung isa sa mga bagay na to si Wamel, one track mind talaga. One track mind lang si Wamel. Wala siyang diskarte-diskarte sa mga na sinasabi niya. Kung ano daw nakalagay diyan sa requirements, yun lang susundin talaga. Kaya maraming cases na sinupalpal siya ni Escudero ni Aimee. Sinupalpal din siya. Meron mismo si GB Erosito, nagsupalpal sa kanya. Kasi yung isip niya, parang kulang sa logic. Kulang siya sa logic. So, dito sa acknowledgement receipt na receive, may 10 doon na nagreklamo ang mga respondent, yung sign ni BP ni Sara, na parang hindi siya original, hindi kamukha ng mga hawak nilang mga kopya ng mga acknowledgement receipt na pinirmahan ng mga informant. Kung saan, yan nagpaloob ang pundo na binigay ng DBM sa OBP at saka sa DepEd. So, ngayon, ito nga mga gamot na sinasabi na hindi raw inaalaw yan, hindi daw na inaalaw na yan ang ibibigay. Nakalagay nga doon sa joint circular ng nakalagay rin naman na in case hindi nga pwede gawing reward, but pwede sila gumamit ng pwede sila bumili, mag-purchase ng mga medicine for the needs of their informant. Diba? Ano lang ka, yun ang hinihingi, hindi naman pera eh. Hindi pera ang hinihingi, gamot. So gamot ang binibigay. So anong diferensya niyan? Dahil ba hindi nakalagay doon sa mga requisite kung anong ibibigay dapat sa mga informant? Kaya hindi mo na i-accept yan, hindi ka magiging flexible. Kasi ang reason talaga niyan, hindi sila siguro, malayo sila sa lugar ng pagbilhan ng mga gamot. Nasa mga remote area ito. Kasi hindi lang naman mga NP ang mga informant eh. Yung mga extremist na Muslim. O yung mga Abu Sayyaf, yung mga Mauti. Meron din dyan na nag-inform kung nasaan. Kung anong mga galawan, ibig sabihin, ng mga extremist group na to. Kasi binabantayan ng ating pamahalaan yan na baka gawa ng terrorism, mamumumba yan sa mga syudad tulad ng mga nakaraang mga taon. Mismong Davao nga, nung Mayor pa si BP Sara, binumba pa nga eh. Diba? Mga Muslim extremists. So, dapat i-considera mo yung payment of medicines. Ayaw nilang, violation daw yan. Hindi nila maintindihan yung sitwasyon. Ngayon, with regard to yung mga resibo, siguro, may binibili yan. At I think, meron niya mga resibo, pero hindi nila yan ilabas
Doon lang nila ilabas yan sa time na magpresenta ng ebidensya ang defense lawyer ni VP Inday Sara. Kasi hindi yan ni-reiterate ah, ni Attorney Pua nang sinabi ni Wamil na kaya nabigyan namin ng audit observation memorandum na kulang kayo sa requirement, kulang kayo sa mga papeles na mag-prove sa inyong mga purchases kung paano niyo ginastos yung pera na binigay ng BBM sa inyo, yung budget. No? Na, ito nga alam ninyo, itong mga ganyang kaso, no? Parang clerical error lang or nagkabase lang sa operasyon ng isang departamento. Walang pinag-usapan dito na corruption. Walang pinag-usapan na diversion of funds. Na ito naman ang laging sinasabi ni Wamil na pag hindi daw ma liquidate yan, ibig sabihin prima facie ano na yan, uh, evidence na ninanakaw yung pera ng head of agency na si PPD Sara. Yan ang gusto niyo ipalabas. Hindi mo ba tinitingnan yung mga consideration na yan? Na, nandyan na yun. Binili na ng gamot. May gamot na binibigay. Oh. Kasi yung other tawag niyan. Tulad ng mention kanina, may pangalan na sinasabi, 200,000 mahigit yung binayad na 210,000 yata. Na yung acknowledgement receipt, pinirmahan. We don't know kung alias ba lang yun, basta pinirmahan na lang. At napakalaki, in kind yun, medicine o mga gamot. So in kind, para sa iba't ibang sakit. Hindi ba niyo makonsidera yan? Sinasabi, kailangan namin ng OR. Napaka rigid naman ang ninyo, ng requirement, ng requisite. Nandiyan na nga binibili. So hinihingi yung resibo. We don't know kung anong on the ground, anong problema? Bakit hindi maka-produce ng resibo? Hindi natin alam. Kung ayaw mo magbigay ng resibo yung butika or whatever or supplier na binibigyan nila, baka madadrag sila dyan sa kaso na yan. Natatakot sila na mabuking. Baka kung saan galing yung mga... Pero hindi ako maniwala na nakaw yung mga gamot na yan. We don't know about the background doon sa on the ground, doon sa pinakamababa. Kaya, ano kinalaman ni BP Inday Sara niyan? Binigay na niya yung pera. Binigay na yung gamot. Yung gamot para sa payment doon sa kanilang information. And gamot ang binigay na ayaw naman ninyo i-considera instead of cash or whatever kind ang binibigay. So, ganyan ang problema ng COA, masyadong rigid. At yun, nag-issue sila ng warning. Itong EOM kasi warning ito ng ninyo, kulang pa rin ng yung mga required ninyo, kulang pa rin. Yun ang sinasabi. At ngayon, sabi nga ni Chis Escudero, tinanong niya si Wamil, kung isa, dalawa, meron na bang demand? Ang ibig sabihin kasi ng demand, tulad ng notice of disallowance, may restitution. Ang ibig sabihin ng restitution, ibalik mo yung pera. Ibalik mo ang pera. Yun ang restitution. Ang ibig sabihin yan. So, tandaan natin yan ha. Kung notice of suspension pa lang, so suspended na. Kini-question na yung amount na yan na nangyari yan sa OBP. Kini-question nila yung around 65 million or something like that na nire-release ni BP Inday Sara dahil nga kulang sa dokumento. Yun ang in question na amount. Sa Office of the Vice President yan na nangyari. At napakaloob doon, na nasa loob noong kine-question nila, yun na yun. Ang payment doon sa mga medicines na binigay, hindi nila tinanggap, bawal daw yun. As a reward to the informant, bawal daw yun. Bawal yung travel at expenses.
O ibig sabihin, kung walang sasakyan na ginagamit, anong ibig sabihin nun? O, para sa mga ibang mga nasa sales, transportation allowance ang tawag niyan. Sa kanila, travel expenses. O ibig sabihin, nag-operate sila kung wala silang sasakyan na hinire. Nakasama naman yan sa mga requirement na inaalaw ang pag-provide ng transportation. So, pwede silang bumili nga ng sasakyan para gamitin nila. Pero instead, nagbebiyahe na lang sila. Sumasakay na lang ng jeep, sumasakay ng bus, sumasakay ng tricycle. So, paano mo gagawa ng ano yun? Paano mo gagawa ng resibo? O, yun ang mga tanong. Paano mo gagawa ng resibo? Wala kami pakitang resibo. Ano ka agad? Audit observation memo. Kailangan magdala ka ng resibo. Kailangan na magagawa ako ng resibo. Alang gagawa yung opisina ng resibo. Dapat tuwang galing sa baba. Mga ganyang mga kaso. At yun nga, sabi ni Jesus Cordero, kahit isa, dalawa, tatlo, apat, limang EOM yan. Wala pang demand yan. So wala pang suspension yan. Dumating na sa suspension yung 65 million. And later on yata, dahil napakabilis nga ng bigay ng notice of disallowance. Ibig sabihin ng notice of disallowance, hindi ka na pwedeng iakyat na yan. Kaso na ba yun? Kaso na. So, nandiyan na napaloob ng restitution. Pero yan, pwede mo naman yan iapila sa commission mismo. Kasi itong findings na to ay diyan pa lang sa Intelligence and Confidential Fund Auditing Office, ang ICPAO, kung nasaan ito si si Hamil dati at itong ngayon si Dio Campo. Pwede ka mag-apila. Or ito, sinabi rin ni Kiko Pangilinan to. Paano kung may OMB, isubmit ni BP Inday Sara ng OBP or at DepEd ang mga requirement, may pag-usapan ka ba? Wala na. Isipin mo, ito lang. Maganda naman si Kiko pumapabor sa prosecution. I mean sa depensa, sa respondent. Kasi sinabi niya to siguro sa pag-analyze niya, yan lang naman pala ang kailangan. At kung darating na sa suspension, mayroon ng notice of suspension. Ibig sabihin, kini-question na talaga yung amount na yan. Suspended na yan. Kung magdala ng requirement si BP ni Sara o yung mga tauhan dyan sa OBP at saka sa DepEd, kung meron ng mga requirement na to, ano mangyayari? Di wala na. Acquitted na sila. Kung sa notice of disallowance, magdala sila ng mga requirement, ano mangyayari? Ibig sabihin, nag-liquidate talaga sila. Nagdala sila ng mga requirement. Kino-comply yung requirement ninyo. Wala na rin. Nasa pinakatuktok na na yun, parte. Kasi magsisimula doon sa audit observation memorandum, sunod yung notice of disallowance, sunod yung notice of suspension, the notice of disallowance, yung pinaka-final bago iakyat sa in-bank ng Commission on Audit. So doon na pag-uusap-usapan. Pwede ka pa nga mag-apila doon. Ito kaya nga sinasabi ko si Wamel, napaka rigid ng utak. Ganyan naman daw ang mga auditor o yung mga accountant, talagang ito lang ang magbalanse. Wala nang iba. Dapat ito ang kailangan para magbalanse. Hindi sila flexible. Ibig sabihin. So, ang ibig sabihin yan, kung pagdating doon sa pinaka-in-bank na, magkaroon ng appeal doon, ina-appeal nila na ito namang akseptahin na ninyo yung mga requirement na sinabit namin. In lieu, kapalit doon sa mga hinihingi yung requirement na hindi naman namin ma-provide. Pero ito, the same way, it will prove na talagang binigay namin yung pundo na yan sa mga tao na yan at kung saan naman sila dapat mapupunta yung mga pundo na yan. Yan ang mangyayari sa apila doon sa in-bank ng COA. At yan, hindi maintindihan ni Wamil. Final na talaga daw yun. Kailangan kahit na daw isang pa sa ito naman nagko-comment sa kanya si Escudero mismo nung huling part. Kasi yung mga declaration niya ibang klase, napaka-rigid. Isipin niya,
Kung meron na, kahit na daw dalhin yan sa Supreme Court, kasi yun ang last option eh. Yan sa pinakatuktok na party na yan, na magdesisyon ang in-bank ng mga commissioner dyan sa COA na wala na, we have no other option. Talagang restitution na at magkaroon kayo ng penalty. At usually, ang ibig sabihin ng restitution, ibalik yung pera na yan. I don't know kung sabay ba dyan ang pag-file ng kaso sa ombudsman. So, sabi ni Wamil, we will file a case. Hindi nga pwede rin naman si BP Inday na idemanda mo. Mag-decision muna dyan sa impeachment trial court kung ganyan ba, impeachable ba yung ginawa niyang offense. Di ba? So, kahit na daw dalhin yan sa Supreme Court, yun ang sabi niya, ni Wamil, still, nandyan pa rin yung restitution, kailangan bayaran niya kaagad. Kaagad pa ang word. Kaya sabi ni uh, ni Escudero, hindi yan final ang decision. Hindi yan final. Ano pa yan? Pinipresyon pa rin na innocent yung tao. Na accountable officer yon, accountable officer din may rin diyan, may issue rin. So kahit sabihin mo na final na yung sinasabi, is it final na nagdesisyon na ng in-bank ng community? Final na ba yung decision na yan na may restitution at may liability yung accountable officer, yung SDO or the head of agency? Sabi niya final na yun. Ganyan si Wamel. Sabi ni Escudero, kahit kung isampa yan sa korte at pagdesisyonan pa yan, hindi pa yan final. Kung mag-issue ng TRO, tigilan yung ginagawa ng hindi pa final siya. Mag-issue ng TRO, hindi pa siya final. Hindi pa talaga final. So lahat ng mga proseso na ginagawa dyan, hindi pa final. Ito, kung isampa sa korte, sampa yan, yung kaso na yan, kung kailan pa yung desisyonan? Baka magtapos na lang yung hearing, habutin na lang ng 2028, hindi pa mag-desisyon ng Supreme Court natin. Alam naman natin, ang dami nakatambak na mga kaso niyan. Di ba? Kay President Duterte na lang na habeas corpus hanggang ngayon, hindi ma-desisyonan. Kay Bato, na-desisyonan ba? O yun pala, nabalita na si Bato na huli na, hindi yan totoo. Kalukuhan yun. Na fake news yun. Sinasakyan naman ng mga dilawan at mga malitagang. Tungkuha sila na papunta na daw ng dahig si Bato. Isipin naman ninyo, kung gagawin nila yan ngayon, na galit ang US, baka atakihin sila ng American yan, in defense sa back. Hindi natin alam, di ba? Pinagbawalan na nga yan, nagagawin ng bangag yan, sigurado siya dyan. Magkaroon siya ng malaking problema kung gagawin niya yan. Isa nga yan sa mga bagay na nalilito na, natutuliro na si BBM kung anong gagawin. Dahil nga may prohibition. Mga allies nga, pinipilit ng US na alis na dyan sa ICC. Kunting panahon na lang, laglag na yung ICC na yan. Buwag na yan. At kahit na yung si Akina Takumo ba yun? Yung presidente ng nagsasalita na dapat hindi mabuwag. Kasi one word rule yung mga yan mga European. Kaya mabubuwag pa rin yan. Yung Chad nga, kakaalis lang. Alis na dyan. Other African nations, alis na rin. At itong Japan, unti-unti yan ma-pressure at mawala ng pundo yung mabawasan ng malaki dahil almost 15 to 20% sa pundo ay galing sa Japan. Galing sa Japanese government. So, balik tayo doon sa sinabi ni Escudero na hindi yan final. Ngayon, anong sinabi ni Amy? With regard naman ito sa accountable officer. Sino bang, ano ba nakalagay sa ninyo? Joint circular of 2015 with regards to the treatment ng confidential pa. Nakalagay ang sino ba ang accountable person. It's either the head of the department, in case of the OBP and the DepEd, ay si BP Sara. But
or pala nakalagay, or uh, a special disbursement officer will be appointed. Sino inappoint sa DP? Di ba si ah, Paharda, Edward Paharda, at sa OBP naman si Gina Acosta. Ang tanong ni Amy, paano mo sabihin na ang accountable person in case kung magkaroon talaga ng kaso, sino talagang may pananagutan dyan sa mga pundo na yan, at the same time sila ang PE, sila nakatanggap ng pera, sila nagpaingkas ng pera. Dapat ba si Inday Sara ang mananagot? O yun ang tanong ni Amy. Hindi daw dahil head of agency daw na siya talaga, it's up under his uh, responsibility na titingnan. Tama rin naman yan. But legally, sinong responsible? Sinabi, kasama yung head of agency. Sabi ni Amy, pakita ko nga kung may nakalagay ba sa June circular ninyo na accountable din yung head of the agency kung meron ng tumatayo as disbursement officer na siya ang tumanggap at nagpaingkas ng pera. Sabi ni parang hindi abogado, basta meron yan, kaya nagalit siya hindi sa kanya. Sabi niya, ay lagi mo akong inaaway. Ay nagsusuri naman si Wamil, baka tandaan siya pagdating ng panahon. Sabi niya, ay nakalagay dyan, o ipapakita mo kung meron bang sinabi na kasama yung head of agency. Ay may punto si Amy pagdating sa legal na pag-usapan. Kaya after na nag-sign si BP Inday Sara and in-endorse niya, kasi yun ang proseso na yung mag-disburse niyan at meron naman nakahanda na sistema sila within the department na ito hawakan ng disbursement officer, i-assign ng mga sinong magbibigay nito sa mga informant, mga ganun yan. Doon sa security officer nila, ganyan ang sistema dyan. So, saan ang involvement ni BP Inday Sara? Na-involve lang siya dahil siya ang head of Pero doon sa operational process, kung paano dinisburse yung pera na yan, hindi nakasama si BP Inday Sara niyan. Kaya kung sa actual na trial, magkademandahan na for a criminal case, pwedeng kung meron mang responsibility si BP Inday Sara, napaka-minimal ng ng involvement diyan sa pag-disburse ng mga pera na yan. At diyan lumabas na talagang walang napunta na pera kay BP Inday Sara. Ganito lang yung kasimple. Once na dumaan sa ganyan mga proseso, meron pa mga acknowledgement receipt, merong mga binibili, merong binibigay sa mga informant. Wala na yung proof kung yung pera na yan ay dinidivert ni BP Inday Sara. Kung gusto talaga yan i-divert, hindi yan pinaalam. Nang kinuha yung pera, si BP Inday Sara nang kumuha. Or binawasan man lang. All throughout the process, walang kamay si BP Inday Sara dyan. And the only kaya ito laging dinidikdik ng prosecution na sinong pumirma ng voucher na yan, sinong pumirma ng order na yan, ng request na yan, lagi niyang sinasabi. Kasi actually, hindi talaga accountable si BP Inday Sara niyan kung magkaroon na ng trial na dikdikan. Kayang ilusot ng abogado yan. Kasi in good faith naman, may trust naman siya sa mga tao niya. Hindi niya akalain na ganyan ang mangyari. Kung totoong may nagnanakaw, nawala naman. Dahil merong proof na mga resibo. Hindi nila yung resibo na inihingi nila na official receipt. Sino bang spy na magbigay ng official receipt sa iyo? Natanggap niya yung pera na yan para ituro niya yung mga baka kasamahan din niya. Kasamahan diyan sa kilusan, mga terorista. So, mahirap yan. Kaya, doon pa lang, supalpal na siya kay Amy. Napapahiya siya ng gusto. Kasi,
rigid ang kanyang personality. Typical attitude ng isang accountant. Huwag naman masaktan yung ibang accountant. Baka kayo, kung accountant kayo, huwag niyong gayahin ng ganyan. Pero doon sa bilangan ng pera, kailangan maging stricto kayo. So, di mo na nangyari dahil doon kay Wamel. So, meron pa ito si Rizal Antiveros na gusto niya yung success. Paano mo malaman? Kasi ito rin, nakakaano rin ito. Kailangan daw sa accomplishment report, kasi tapos mo man ang physical plan at saka yung financial plan, kailangan may accomplishment report para ma-prove na hindi sayang yung pera. Hindi sayang yung pera na binigay doon sa informant, na may success. Successful yung intelligence work nila diyan sa binibigay na confidential fund. Halimbawa, may nahuli talaga or may naturo na ito yung mga tao na involved dyan sa isang operation na yan na manggulo or mangambus din ng mga sundalo, mga ganyan. Yun ang ibig sabihin. So, anong rate of success? Paano i-rate ang success? Hindi yan masagot ni Wamil. Paano mo mga wala namang magde-determine yan on the field na successful yan. Kasi sabi niya, kung sinasabi nila na sasabihin daw dun sa report na the culprit ay nahuhuli, ganyan daw. Kaya successful na yung yung pagbigay ng pera, ibig sabihin ni Rizal Antiveros ay hindi sayang. So, ibig sabihin, kailangan pala all the time successful yung operation. Ito, may point si Lacson. Dito, papabor tayong Lacson kahit ayaw ko niyan dahil nga sa flood control. This time, paboran natin dahil matagal naman siya sa security sector. Dahil nagiging PNP chief siya, sabi niya, not all operations with regards to intelligence operation, ganyang operation ay naging successful. O, paano na lang yun kung tama si Lacson paano na lang yung mga ginastos namin, yung informant ko, kasi hindi naman kaagad yung mismong kumuha ng pera na informant. May ibang informant din yan. Meron din yung ibang nakasakay sa kanya na inutusan niya na ito, alamin mo to, kanya na nangyayari yan. Paano yung pagpupunta mo raw, pinutol nga lang ni Lacson pupunta kayo sa restaurant, nakakape kayo, siyempre gastos mo yan. Gastos yun, hindi ba niya isama sa expenses niya? Minsan, failure yung operation. O hindi ba isasama yun? Hindi bayaran dahil failure. Paano na lang yung ginastos ng intelligence officer, yung informant? Yung mga hindi niya natuntun kung sino ba talagang, ano ba talagang balak ng mga terorista na ito, yung mga NPA na to, mga ngambos ba, o ano bang pangalan talaga ng commander niyan. Kung hindi niya makuha, ibig sabihin hindi pa bayaran. Kaya depende yan. Kaya nga, hindi yung tama yung sabihin may success rate na yan ang basihan ng pag-release ng pundo. O kaya napaka-complicated. Ang isang sinabi ni Lacson, naka-bulk yan. Lahat na information with regards nga dito sa aliases na hindi kinoconsider ng kuha na violation. Diyan sa mga liquidation, pwede acknowledgement receipt lang galing sa mga informant. Sabi ni Lacson, lahat ng mga confidential, mga intelligence work, nakalagay sa vault yan. Yung mga tao nag-operate niyan, siyempre may mga alias yan. Alangan naman sabihin nila yung pangalan nila. Bukod na silang madali, kasama pang pamilya. Malaman yung address na lang. Address. Ma-identify yung mukha. Delikado talaga. Kaya sabi ni Lacson, tama si Lacson yan naka-bolt. Mga ganyan confidential na mga operation, naka-bolt yun. Nasa bolt. Doon sa mga libro na nakalagay, may mga pera doon na kasi kaya nga ako confident ako na yung mga AR may mga supporting na mga dokumento yan na binibigay at doon ang identity. Sabi ni Lacson, doon sa mga na yon, mga libro na yan, libro ang sinabi niya, nakalagay yung alias ng isang intelligence officer. Isang informant nakalagay doon.
detalye pa kung magkano binigay, sa time na to, anong purpose, o anong resulta, nakalagay, o resulta, negative, walang nangyari. Nakalagay yan doon. Kaya yan, pwede yan ilabas kung declassified na yung operation. Hindi pwede ilabas ngayon. Kasi nasa batas natin na hindi pwede mag-divulge ng state secret. Isang nasa revised penal code yan, RA, hindi ko ma-memorize yun. Kung anong RA, Republic Act yun, na bawal maglabas ng ganyang kasilan na information. So, yung sinasabi ng success ni Risa, wala yan. At sabi pa ni Pampilo Lacson, paano kung magkakape kami? Ako ang informant. May informant pa na iba, yung nasa loob talaga. Paano yung mga gastos namin yan? Siyempre, i-ano mo yan, i-liquidate mo rin at may reimbursement. Kaya nga yung accrual na sinasabi, nangyayari din yan dyan sa intelligence work. Kasi hindi ka naman bibigyan ng pundo kung walang resulta. Kaya nga minsan, issue supposed to be the fourth quarter, nagkaroon ng accomplishment yung operasyon na yun. December na, next year. Kaya yung may positive na development. May positive na development, talagang nahuli or natunto nila yung gusto nilang i-identify. Nakita nila na ito pala, ito yung involved dyan, ganyan. Pwede ibibigay. Late na yun. Pero ang pundo nandyan. Hindi naman pwede ibalik sa treasury yan na ongoing yung operation. Ano mangyari doon sa agent na yan? Kaya ganyan. Maraming mga intricacies dyan sa pagbigay ng pundo dyan sa confidential fund. Kaya dapat malawak ang pag-iisip ng auditor na nag-audit kung paano. Kaya nga, yan ang sinabi ni Lacson. At ito nga, naka-bolt yan. Kung pagdating ng panahon na nagkaroon na ng success or whatever, tapos na yung operation, and not necessarily na successful yung operation, basta na-terminate na yung operation, tapos na. Either siguro, namatay yung other operation na hindi dahil doon sa kanilang operation ang dahilan sa pagkamatay. So, basta na-terminate na lang yung na yun, yung surveillance work na yun. Surveillance pala ang term. Ngayon, so classified nung una, yung naka-bolt pa. Doon pala sa bolt, yung sinasabi ko, pangalan na totoo, alias. So, Merigris Piatos, Juan de la Cruz ang totoong pangalan yan. Ganon yun. Kaya mga pinagyaw-yaw na mga trolls, ngayon, palpal sa mukha nyo, hindi nyo magagamit yung ebidensya na yan. So, kung ma-declassified na yan, ibig sabihin tapos na yung operation, pwede mo ibunyag kung merong mag-inquire, merong dahilan bakit ibunyag mo yan. Ganon yun. Ganon ang nangyari yan. At sabi ni Lacson, ikaw nag-audit, napakasila ng mga ino-audit mo, hindi mo alam talaga kung ano nangyari. Dahil wala kang security clearance na pwede mo tingnan yung mga dokumento na yan or yung mga logbook na yan na nandoon lahat. So, hindi mo talaga ma-audit kasi wala kang security clearance ang sinasabi na ito yata yung ginagamit ng Department of National Defense saka yung basis ng mga intelligence groups natin in various agencies like the NICA, the ISAP, at saka ng PNP, yung intelligence nila group. Diyan nagbabase. Bibigyan ka ng clearance to look into this individual o itong mga individuals they are reported to be informant for the government for a particular operation, surveillance operation. Hindi mo talaga yan magapan kung totoong ba natanggap. Kaya yung tanong paano ma-prove na talagang binigay, yan ang sagot. Yung mga record na yan ang sagot na nandyan sa intelligence, sa mga officers natin, National Intelligence Officer, o dyan sa may mga intelligence officer kasi ang
ang OBP. Sina La Chica, sino pa ba yun? Meron silang mga listahan yan, but they cannot divulge yan. Sa kuha pa. Ibuyang-yang yan ng kuha. Lalo na kung nahawakan nila yan. Ngayon, sinasabi na nila kung sino yung mga tao na yan. Kung katulad ni Wamil lang yung maging hahawak ng mga ebidensya na yan, marami nang nabunyag yan at marami na natigok yan ng mga informant, mga intelligence officer na ah, magkaroon ng crisis ang ating intelligence work dito sa bansa na to, matigil dahil sa mga expose na yan. So it will be detrimental sa magkaroon ng rest ng natin, intelligence sector. So ganyan na explanation. Kailangan magka-security clearance ka muna para you have a full picture kung ano ba talaga nangyayari, saan mapapunta yung mga pera na yan. Ganyan ang pag-check. Kay Rizal Antivirus, ang question wala yun. Wala yun, lang yun. So yun ang nangyayari. Ngayon, yung kay Amy nga, sinabi, yung kay Amy naman, yung sino ba talaga ang accountable officer. So, pero ito na-observe ko doon sa hearing na yun. Wala talagang nagpo-prove na yung pera na yan na kaya Sara, na divert ka Sara. Pakinggan mo lahat. Walang nagsasabi na si Sara ang may kinuhang pera. So, anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin yan? Wala siyang ninakaw. Hindi siya nakialam sa pundo na yan. So, ganyan yan. Na talagang gusto siguro nila magkaroon ng chance na tirahin si Sara. Wala eh. At nakikita naman yan na hindi naman sa kagagawa ni Sara. Dahil sa baba naman, ang operations naman mismo. Kung meron ng mga problema, yung pag-fulfill ng mga documents na yan, hindi na kay Sara yan. Pwede niyo sabihin na gagawin niyo yan, gagawin niyo. Pero anong gagawin natin kung hindi nila ma-fulfill yan? Ipipilit niya na ma-fulfill yan. So, ganyan ang nangyayari dyan. So, yun ang other highlights na nangyari na worth natin pag-usapan. Yung kay Amy tapos na. Ang kay DBRC ito, usapan natin yung sinasabi niya. Kasi ito si Wamel, ini-insist talaga yung prima facie evidence dyan sa item number 8.3 na hindi yata 3, parang 4 na pag hindi nga maka-liquidate, it is tantamount to guilt or prima facie presumption na guilty na ginamit siya for personal use yung punto na yan. Hindi nakita ni Wamil na there was an attempt. There were a lot of attempts dahil marami na nga. May desire ang accountable officer o ang department na yon. Meron mga problema kung ano yung mga problema na yan. Hindi nila ma-produce yung ibang resibo. Hindi ibig sabihin na ninakaw kasi yung resibo na yan na disburse na. Wala na sa kamay ni Inday Sara yan, na disburse na ng disbursement officer nila sa mga security officer nila. Na yung security officer, yan bibigay ng informant nila. Mga informant nila, binibigay nila yung pera na yan. At in return, binabalik nila yung kung natanggap na, yung acknowledgement receipt ang tinatanggap. Ang problema lang yung mga may other supplies na walang OR, walang purchase sales invoice, PO, purchase agreement, o PE, walang naka-akibat na mga dokumento na yan to prove na talagang pinurchase nila. So yun ang kini-question ng COA. So paano masabi na walang desire? In fact, naka-release na kayo ng audit observation memorandum ilang beses. Dami na bago dumating yung notice of disallowance. Ito nga, reminder lang sa mga nakikinig. Alamin niyo yung notice of disallowance ng tawag nito, yung Department of Health at saka DPWH.
at saka yung amount by the billions. Itong kay, kini-question lang kay Sara, 125 million, 65 million. Magkano lang kini-question? Malaki pang ginastos ngayon ng Senado sa 25 million per day. O sa 10 araw na lang, 250 million na yan. Kalahati lang yung kini-question nyo na amount. At anong sasabihin ni Risa Ontiveros? Hindi, kasi yung accountability ang pinag-usapan natin, yung kung yung pananagutan ng accountable person na sagutin ito dahil this is a government fund. This is a fund ng mga tao. Ang galing magsalita pero grabe ang insertions na ginawa niyo. Ang mga malita, by the billions. Nagpapakita kayo napakalinis ninyo. Si Erwin Tulfo. Di ba? Napakalinis na magsalita. Pero hindi niya alam kung anong ginagawa. Alam niya. Papalusot pa siya. Ganun lang yan. Simple. Hindi namin makakalimutan yung flood control which is the purpose of this impeachment para matakpan ang flood control scam. Yun ang scam. Hindi yung sinasabi ni Kapunan may pagka rin may pagkabaltik dahil sinasabi scam daw yun. Where in fact, diniscuss na nga dyan eh. Paano mong sabihin na scam yan? Nandyan lahat ang pagsunod sa proseso. Ito lang may mga kunting requirement tapos sasabihin yung scam. Where's the scam? Where's the scam on top? So, ito nga yung ano ba yung huli kong punto regarding sa kay Lacson Tipos na ay kay GBRC. Kasi sinabi ni GBRC ito, yung sinasabi mo na violation, may violation dahil hindi nag-comply ng liquidation. Does it point to BP Sara? Sinasabi ni GBRC ito, kaya para bumilib ako kay GBRC ito. Parang kakampi ito kung magkaroon ng butukan. Talaga yung mga hinala natin at sinabi rin naman niya ito na hindi ayaw talaga niya ng impeachment dahil nga na-trauma siya sa nangyari sa kanyang ama na si President Irap na na-impeach. So ayaw niya mangyari sa iba yan. Siguro sa sakit na naramdaman niya during that time na na-impeach yung ama niya, ayaw niya ma-experience naman. Lalo na dito kay BP Inday Sara at ang reality ng kanyang kapatid na si Jinggoy ay nakakulong dahil dyan sa pagpanindigan niya sa kanyang paniwala na hindi siya involved, na siya inosente siya sa flood control controversy na yan, na talagang pinaratangan lang siya ng kasalanan na hindi niya ginawa. So ganyan yun. So nagsalita si JB. Ibig sabihin ba niya na may ninakaw si BP Inday Sara? Diretso niya, may ninakaw ba? It will not prove. Hindi yan ma-prove. Talaga naman. Bago yun ma-prove, katakot-takot na ebidensya yan. At saka may mga corroborative na mga testimony at mga statement at mga witnesses talaga na magbibigay ng testimony na talagang nakita nila na nagnanakaw si BP Inday Sara. At ito yung mga following na mga circumstances involving that incident sa pagnanakaw. Hindi yung basta-basta sabihin mo lang na dahil hindi nakapag liquidate, sabihin mo na nagnakaw na. Kaya magandang pag-untugin yung dalawang utak ng dalawang abogado na yan sa Kapunan at ito si Wamil. Sa totoo lang. Kasi pinapalabas nila eh. Ito may duda na ako dyan. Ito si Wamil, rin yan eh. Parang nakamalitan na rin yan. Kahit ganyan-ganyan, straight siya pero napamalitan na yan. At in fact, itong bilis ng binigay nila na notice of disallowance sa OVP, nakakaduda yan. Yung February 4 pa, nung nagkaroon ng hearing dyan sa Quadcom ng Senado, ng House of Crocs, House of Representatives, yata yun. Yung ako pa noon, sina Abante, ang medala si Paduano, naglabas ng yan, audit observation memorandum. Na yun pa nga ang dinala doon sa hearing na yun.
na nandoon yata ang mga tauhan ng OBP. Yun ang kini-question nila. Kaya nga may connivance din ito. Weaponize na rin itong COA. Weaponize na rin yan para maipit si BP Inday-Sara. Yan ang duda ko. Duda lang naman to ha, hindi paratang. May duda lang ako. Na ano, na yung ginamit na unusual naman yun na matsambahan na kung kailan ang time na magkaroon ng hearing, doon din yung nilabas ang audit observation memorandum para magamit sa hearing at ginamit talaga nila. Na yan nga ang kaso ni Zuleika Lopez dahil nakiusap daw doon sa taga-COA na meron na kaming meron na kaming request na ganyan ang gagawin namin. Huwag lang ninyo ibigay sa mga congressman at yun ang kinagagalit gusto daw impluwensyahan ni Zuleika Lopez ang COA. Ang request nila pinipigilan pa raw, pinipigilan na hindi nila mabunyag dyan sa kongreso, kaya yung dahilan nakulong siya. Yan nagsimula na yung threat na sinasabi nila, threat from the grave, yung conditional threat ni BP Inday-Sara, kinagalit ni BP Inday-Sara na kinulong dyan, inalisan pa ng kuryente, yung sinasabi lang, nag-trip daw yung kuryente dyan sa pinagkulungan ni Zuleika Lopez, gusto siyang dalhin sa Mandaluyong, doon sa koreksyonal ng mga babae para doon siya ikulong, kaya nga nagwala ito si Zuleika Lopez at dinipinsa ni BP Inday-Sara kaya nakarating sa ganyan punto. So hindi naman yan ang topic natin, balik tayo dito sa sinasabi nga ni GB Ercito. Talagang siya parang pivot siya. So kung nagiging 13 sila, maging 12 na lang. Paano abutin nila yung 16? Kung ganyan, hindi nila kayang ma-convict talaga si BP Inday-Sara. At ito si nagsasalita rin yan si Subiri. Si Nick Subiri. Parang siya, nagpagitna. Dahil alam naman yan kung as a judge at papabor siya dito sa prosecution, magsasalita siya against BP Inday-Sara. Talagang yari siya dyan. At yung sinasabi niya na okay naman yung sinasabi niya dahil sinabi niya, nangyari ba ito sa ibang departamento na nag-iimbestiga rin kayo ng confidential fund na ganyan din? Oo. Pero nakakainis yung kay ibang na ngayon lang ba nangyari na puro acknowledgement report. Anong sabi ni Wawel? Meron ding acknowledgement pero may mga kasamang resibo. Hindi pa nga nakarating ang resibo kaya antayin ninyo. Di ba? Antayin niyo yung resibo doon sa mga gamot na binigay para doon sa kanilang mga informant. At ito malamang sa ito sa barm sa tingin ko nangyari. So, yun ang kay Davis ito. Parang ito, pumanig ngayon pa lang, pumanig kay BP Inday-Sara. At pasalamat naman tayo na ganyan, kung ganyan ang mangyari. At ito si Migs din, dahil medyo papaling-paling din siya. So, hopefully, kung magkaroon na ng butuhan, malayo pa naman yun, bubuto ito against the conviction ng BP Inday-Sara. So, mababawasan na yung mga majority senators na buto. Sa tingin ko pa nga, kasama pa ito si Joel Villanueva kasi the same way na siya magsalita eh. Parang siya, hindi naman gitna, more on sa side ni BP Inday-Sara. Kasi kini-question niya yung sa kanya masyadong technical yung mga terms niya eh. Yung huli niyang sinabi na paano sigurado na pupunta ba ang pundo na yan doon sa tamang tao kasi nangyari na raw sa kanya nasa TISDA siya na mayroong scholar na pinupunduhan ng TISDA pero ang problema yung scholar na yon ay lumipat ng bahay at nawala yung telepono. Lumipat ng bahay. So, yung pondo siguro naibalik doon sa TISDA. Ngayon na nagkaroon ng investigation kasi ito si Joel Villanueva, dinimanda din niya ng
ombudsman eh. So, nakita na ghost daw yung ano. Hindi nila alam na wala na doon, lumipat ng bahay. Kaya dapat daw, merong sistema ang COA na alamin yung mga ganitong sitwasyon. Hindi iparatang kaagad na ghost project yan. Kaya nga, si Joel Villano ba yun ang charge sa kanya na maraming ghost project. Diyan nga sa parang mga scholarship na in-sponsor ng TISDA. Kaya dapat daw masinsinan na gawin yung mga proseso, i-review yung mga proseso nyo, paano mag-check kung talagang karating yung pundo doon sa mga dapat maratingan ng mga pundo na yan. So, ganyan ang point ni Joel Villanueva. At si Erwin Tolpo, hindi ko na matandaan yung sinasabi niya dahil wala namang kakwinta-kwinta yung mga sinabi niya. With regards na sa ano pala yun, mga na-responsive din. Yun din ang tinitik up ni Tito Soto, Tota Soto. Paano mo malaman kung gaano karami yung ano ba yun? Na walang pirma, parang gano'n. Walang pirma ba yun? Ilang amount, anong halaga? Parang gano'n lang ang tapos ng tinutal ay kasi yung isa ang total 75 plus 20,000. Hindi pa nga umabot ng 125. Dahil lang confidential fund ni Pipinay Sara 125 million. At sumubra pa nga dun sa liquidation. Na bawal daw yun sa COA. Bawal naman sa accounting practices yan. Pero nagpapakita na kulang pa yung binigay nyo. Di ba? Ganun lang yun. May psychological effect yun para doon sa mga auditor. So ngayon yun ang mga punto ng mga senador at yan lang may kabuluhan. Ito naman ang pag-usapan natin yung pinakahuling nagsasalita si Senator Robin Padilla na sa akin ay titingnan mo yan lang talaga ang may impact except for yung iba talagang matindi ang impact ni Senator Robin Padilla despite of the criticism na tanggap niya na mahina, mga ganyan na hindi yan totoo dahil the latest survey ngayon yung bago lang lumabas kahapon yata or today lumabas yun ahead si Robin Padilla kung tatakbo siyang senator. So in case hindi siya mag-vice president, which I doubt dahil nandiyan si Marcolita or si Bongo, siya ang nangunguna sa survey dyan sa senatorial candidates sa lahat. Pangalawa si Vico Soto, kasama na si Basti Duterte. Ganyan. So hindi ko gaanong na-perose, hindi ko natingnan lahat. Pero yan ang magandang balita ito si Ruben. Lalo na yung mga statement niya na kanina kung narinig ng mga tao, lalong maraming bibilib sa kanya. Dahil yung mga tanong niya, yung mga katama rin kayo, Amel. Alam mo ba na nakapunta ka na ba ng bar? Punta ka na ba ng iba-ibang lugar? Bicol, nakapunta ka ba? Ganyan ang tanong niya. Nakapunta ka ba ng bundok? Tapos ang sunod niya ang tanong, alam mo ba gaano kakailangan ang mga gamot diyan sa mga lugar na yan, mga liblib na lugar? Ayun na nga. Kaya nakikita mo ba yan na ganyan kailangan yung mga gamot na yan? O alam mo ba na gaano kalaganap ang terorismo sa bansang ito? Yun ang mga tanong. Siyempre, hindi alam. Yung sasabihin ni Wamil, hindi ko alam. Hindi ko alam, sir. Wala akong nalalaman tungkol dyan. Yan ang sagot niya lagi. So yun, patama talaga. Yan naman katotohanan talaga. Yan ang katotohanan. Kaya nga, nagkaroon ng confidential fund si Inday. Kasi siya lang ang nakarealize na pangangailangan na yan. Na ito, gusto naman nilang ipalabas. Na ito na doon pa lang sa pag direct examination niya kay De Ocampo, yung witness nila sana ngayon, gusto niya pala bakit si BP hindi Sara lang ang may confidential fund. Anong problema mo kung may confidential fund? May gagawin. Tinatanong niya si De Ocampo hindi mo alam na si Binay ay hindi pala niya sinasabi. Kasi nalalaman na may saro din na natanggap si Binay.
na hindi daw na-audit sa COA kaya hindi nila alam. Hindi mo masasabi na si BP Inday lang Sara. BP Inday Sara lang ang nakatanggap ng pundo sa confidential fund. Ayan ang katotohanan. Hindi lang si Inday. At si Inday lang naman nalalaman natin na may ginagamitan husto ng pera. O, kaya nga dumating dito sa mga acknowledgement receipt na to. O, tsaka yung mga medicine na binibigyan niya doon sa mga informant niya. O, di ba? Siya lang may ginagawa para lang talaga matigil itong pananabutahin ng mga makakaliwa at iba pang mga Muslim extremists dyan sa Mindanao. So yun ang reason yan. At yan, diniin ni Senator Robin Padilla. Dahil sinabi niya, alam mo ba bakit ang pundo ni VP Sara nirelease ng 23? Bakit nirelease? Sabi niya, December 23, 21, 21, 2022. Alam mo ba anong pangyayari dyan sa mga dates na yan? December 29, yan daw ang anniversary ng Communist Party of the Philippines. December 29. Tapos sinasabi niya, April, I think 28, 25, na-release yung pundo ni Pipi Sara sa confidential fund. At alam mo ba anong pangyayari sa April 28? Anong mangyayari? Anniversary ng NDF, National Democratic Front yan. Yung Communist Party of the Philippines sa December, ang NDF. Tapos yung isa, yung pangatlong release, I think, kalimutan ko yung date. Parang September 8 something. At meron ding activity yung mga komunista. Merong anniversary na ginaganap sa mga komunista. At sabi ni Ruben Padilla, itong mga terorist ng mga komunista na ito, mga left-leaning groups na nanggugulo sa bayan natin, tuwing merong anniversary yan, merong celebration sila. Merong gaganapin na aktibidades to commemorate ng kanilang kilusan ay merong pag-aatake. Either atakein yung isang barangay, isang detachment, o isang kampo ng mga sundalo or mga ngambos. Tuwing merong anniversary yan, talagang dine-record yan ng AFP na yan ang ginagawa sa PNP. Pero ngayong taon na to, itong nakaraang mga taon, hindi talaga sila nagtagumpay dahil napigilan. Dahil yan sa confidential pa ni VP Sara. Nasa wata yung mga plano na-anticipate. Na-anticipate ng plano ng mga komunista. Kaya yan, nakakatulong yung confidential fund ni VP Sara. Yan ang sinabi ni Robin. Di ba? Yan yung mga tamang impormasyon na talagang nakakatulong din ang confidential fund. Ngayon, iniipit dahil lang sa mga resibo. Di ba? Nakikita na natin. So, iniipit siya. Pero hindi mo yung beneficial na purpose niya para sa pundo na yan, naramdaman talaga ng buong bayan dahil nga walang kaguluhan nangyari during the anniversaries ng mga leftists, mga NPA, mga komunista. Saan sa tingin natin ng magandang pakinabang? Di ba? Malaking pakinabang ng bansa ang mga ordinaryong Pilipino dahil sa napigilan yung kaguluhan na gustong gagawin ng mga komunista sa bayan natin. So yun ang sinasabi ni Robin Padilla. At meron pang isa pala, yung kay kay Sherwin Gatchalian. Dahil nakatanggap siya ng report kay La Chica, kay security officer ni VP Inday Sara. Nakalagay doon kung ano bang doon sa tawag niyan. Hindi reimbursement sa kanilang liquidate ng kanilang pundo, nakalagay ang purpose doon kung anong purpose, pero general lang, hindi specific. Gusto kasi ni Wamil specific talaga, ituturo kung sino, saan, yan ang gusto niya kaya napaka-rigid, matigas yung niya, hindi flexible.
yung utak niya. Ngayon, kasi siya ang nag-audit lahat yan. Eh kung malawak ang paningin niya, ang tingin niya sa mga bagay na to, hindi mangyaring ganun. Meron siyang leeway for consideration. May tawag niyan, merong ibintahe siya ng konti. Hindi eh. Anong nakalagay doon sa sinasabi niyang ah, mga requisites doon sa June Circular, yun lang talaga. Which I think, titingnan naman ng COA in bank yan. So, balik tayo doon sa sinabi ni uh, Sir Win Gatchalian. Bakit nakikwestiyon mo pa rin na hindi compliant yung report na binigay ng OBP with regards to the financial plan, accomplishment, at physical plan ng confidential pa ni BP Inday Sara. Kasi daw hindi nakaspecify kung ano ba talaga. Yan nga iniwasan dahil confidential plan nga yan. Pero merong general terms doon. Tulad ng pag tinatanggap nila to yung sinasabi na this is an anti-subversion program of the Department of Education to determine kung sino yung mga teachers and students who are recruiting uh, in the campuses of a particular university. Hindi sinasabi yung university, tinanggap nila yan. Pero itong sinabi nila, Chika, kasama na yung the mga activity ng Vice President, na yung mga lugar na pinupuntahan niya, which is part of your security. Siyempre, i-clear up mo yan. Which is part din ng, kasi alam naman natin kung gaano kainit ang mga komunista kay BP Inday Sara. Kaya kasama yan sa programa ng OBP to secure the safety of the Vice President. So, hindi ba yan pwede isama? Ayan ang tanong ni Sir Win Gatchalian. Okay rin nagtanong si Sir Win ng ganyan. Hindi daw yan pwede, sabi ni Wamil. Isipin mo yan. Kasama nga yan eh. Kasi confidential fund intended for the office of the Vice President. And one of the consideration is her safety para magampan niya ang kanyang mga ginagawa na tulong sa mga tao. Yung mga programs niya, ang dami niyang programs eh. Mga satellite offices na lang yan na binawasan pa nga ni Bangag eh, dahil si Lisa Aranita uneasy dyan sa mga satellite offices. That is a political has political intentions dahil in-extend niya ni BP Inday Sara ang kanyang mga lugar kung in the future kung tatakbo siyang presidente, which is right now nangyayari na baka gagamitin na yung mga satellite offices na yan. Kaya binawasan, dinagdagan nga ni BP Inday Sara sana ng ibang regions na mayroon siyang satellite office para kung mayroong pangailangan tulad ng bagyo, tulad ng lindol, meron siya naka-preposition na mga goods, ganyan lang kasimple. At yung other mga nila, tulong sa tao, libreng mga packages nila, yung pagamot, yung paburol, etc. nila mga yung livelihood projects na gusto nila extend sa ibang mga regions. Takot na sila na lalong sisikat si BP Inday Sara at kahit pinigilan nila lalo pang sumikat. So ganyan na nangyari. Hindi raw yan pwede. Isipin mo. Ang tindi talaga na yun, Wamil. O ngayon, so halos lahat nakapagsalita na. Dalawang basis. Tag 2 minutes. So, napagsalita na lahat. Si Senator Cayetano, ang tanong niya, doon sa proseso, hanggang saan ba na itong violation na to, na hindi pag-submit, hindi pag-liquidate, saan magiging criminal? Yan ang punto niya. Anong level na makonsider natin na it is a criminal offense already that pwede ka na magsampa. Yung presumption of prima facie evidence mo or accusation na guilty na siya for binubulsa yung pera sa sarili niya. Saan doon? Anong level? Hindi masagot ni Wamil.
Hindi niya masagot kasi very complicated yung question. Hindi niya maintindihan kahit abogado siya. Saan banda diyan? Pero yan sinagot ni Jesus Cordero. Ang sagot ni Jesus Cordero niyan, ang ibig sabihin niyan, kahit na ilang ah, audit observation memorandum pa yan, wala rin yan pagdating doon sa COA at in-bank doon na sa mga commissioner. Kung anong decision nila, bago yan, kung anong mangyari, mapunta yan sa Supreme Court. Kung hindi sila talaga ituloy nila yung kaso na yan. Pero sa tingin ko, ituloy ng ano yan, COA. Kasi weaponized na rin itong COA. Kaya maglabanan yan din sa Supreme Court. Maglabanan yan sa Supreme Court. Sa tingin ko, talagang gusto nila i-convict si VP Sara. At ito sa mga basis nila, which is not an impeachable offense. Impeachable ba yan? Hindi ka naka-liquidate dahil kulang sa dokumento. At wala ka namang hinahawakan na proof na deny birth, kinuha ni VP Sara ang pundo na yan. Paano na lang yun? Ang daming mga basis, pasihan na magpakita na si VP Sara ay walang kinalaman kung yung pera na yan ay nawala man. Yung punto na lang ni Amy na hindi naman siya ang accountable officer. Si Paharda naman at saka si Gina Acosta dahil sila ang specialist bursing officer. Paano mo sabihin ng si VP Sara? Minimal ano lang siya, penalties dapat. Dahil nga it is personal na doon sa mga nag-implement na mga tauhan niya. Personal na sa kanila kung nakawin nila yung pera na yan. Hindi na involve ang Vice President na yan. Not unless siya nag-utos. Na meron namang prueba na sabihin doon sa mga officer na yan na inutusan ako ni VP Sara na huwag ibigay yan, na paghatian namin yan. Pero mahabang usapan pa yan dahil kailangan ng solidong ebidensya yan na nangyari yung mga bagay na yan. Sa tingin ko, hindi naman mangyari yan. Hindi sabihin ni Paharda at ni Acosta yan. So, ganyan yan. Ganyan ang nangyari ngayon. Ang huli, doon na sa pagdating ng Dio Campo dahil nga i-testify niya yung mga yung mga acknowledgement receipt kung saan doon ang mga in-endorse ni Wamel sa kanya dahil nga si Wamel nalipat sa Pasay, COA. So, ito si Dio Campo ang naging state auditor. So, hinawakan niya yung mga acknowledgement receipt. So, siyempre, isa-isa yun, 835 pieces. Ngayon, kung question ng kasi nakita ng mga respondent, meron din silang kopya kasi naka-stipulate yan. Ibig sabihin ng stipulation, yung ipipresent na ebidensya, pre-mark na yan na mamarkahan during the pre-trial. So, minamarkahan yun. Nandoon yung respondent, yung defense team. So, kung merong kopya na original, actually dito sa acknowledgement receipt, ang original ay nasa sa respondent. Kasi yan ang sinabit nila sa COA. So, nakita ng mga respondent, yung si Christine kasi yung naka-in-charge niyan, yan ang abogado na nag-ano ngayon, siya mag-cross examination ni Dio Campo by the 10th, next Monday. So, nakita nila na mayroong 10 acknowledgement receipt na may duda sila kasi parang iba doon sa hawak nilang acknowledgement receipt. Kaya hindi nila stinipulate. Pero ang ginawa ni Escudero kasi, binukod niya yung mga walang reklamo ang respondent at yung 10 lang ang merong question, merong objection ang respondent. Ito sina Christine, yung defense lawyer ni VP Sara. So ganyan ang nangyayari by Monday. So titingnan nila yan, buting-tingin nila yan sa open dyan sa harap ng trial court para titingnan kung talagang original yan. Kasi pwede gawa yan, bigyan ng pangalan, lakihan ng amount, diba? At yan ang basihan nila na i-implicate si VP Sara. Siya talagang nag-utos dyan. Pwede yan mangyari. Kaya niniwasan ng defense team. Natatanggapin na lang yan basta as evidence. So, yan ang nangyari kanina. Doon naman sa judicial notice, kasi
nag-file na ng kaso yung ano, noon pa sa with regards to the uh, ang tawag nito, House of Representative Committee on Justice doon sa ginawa nilang pre-trial tsaka fishing expedition. Nakapile na yan sa korte. At maraming reason dyan kung mga ebidensya na gusto nilang ipresenta ng prosecution dyan sa impeachment trial. Isa na rito yung dala-dala ni Matibag na binasa na hindi pinigilan ni buti nga nag-object ito si Puwa. Na bakit binabasa yan? Nabasa na. Inobjekan nga ni Pia Cayetano. Hindi nga ninyo hindi niyo tinanggap yan na evidence dahil walang pirma, walang hindi notarized. Parang kay ginawa ni Ping Lacson sa na pinalaki pa. Yung nangyari kay Gutisa. Di ba? Kay Gutisa diyan sa pag-witness niya against sa Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee. Walang notaryo din. Pero ito matindi, walang notaryo, wala pang pirma. Hindi pa malaman. May pirma pero hindi klaro kung pirma ba talaga yan ni Las Cañas. Kasi yun nga ang sabi ng may judicial notice sila. Pinaalalahanan ang trial court ng impeachment trial court. At sumagot si Escudero, sinagot niya yan. Yung reklamo na ayaw talaga nila pamarkahan as evidence ang dokumento na yon, which is a scrap of paper, sabi ng abogado. Si ano pala, Binluan pala nang sabi niya. Yung defense lawyer ni Inday na nag-cross-examination kay Matibag. So, sabi ni Escudero, ito naman, hindi pwedeng tanggapin. May condition siya, pwede natin markahan kasi pinipresent yan dito sa trial court. Yun ang reason niya, pero mali daw yun eh. Dapat at the onset sinabi na niya na hindi yan natin tatanggapin. Dahil walang notaryo yan eh. Paano maging legal document na? Kahit anong korte ka pupunta, hindi yan tatanggapin. Itapon pa yan ng judge sa'yo, fiscal sa'yo. Diba? So, iba rin ang ginawa ni Escudero. Talagang tinanggap pa rin niya. Pero ang kondisyon niya, hindi yan pwede gagamitin as evidence. At it should not be read ng any witness sa floor. So it will be just marked. I-mark nila na isang dokumento na binasa na dyan sa trial court na yan as a record na nangyari yan. Pero hindi yan pwedeng gawing ebidensya. Hindi yan pwede pag-usapan dyan sa floor. Walang magawa. Walang magawa sina Attorney Season, yung lead counsel ng respondent, yung defense lawyer ni BP Inday Sara. Wala silang magawa kasi yun ang decision ni Escudero eh. Nahiya na siguro yan sabihin na hindi dahil inakseptan niya noon eh, or part ng kanilang drama na naman yan. Kaya mag-object ang kung i-discuss pa yan ni Matibag. Pero parang nakalimutan na rin yan eh, na sinasabi si Inday daw nagutos ng ganito, ganyan na ihulog doon sa ano ba yan, doon sa quarry, yung mga patay, ka-imposible naman yan. Kaya sila Cañas pa. Pwede yan. Nasa si Las Cañas dahil hindi na yun uuwi. Sa Europe na yung mamamatay. Doon na yan magpaikot-ikot. Magtihinti yan sa Europe. Kasi bakit babalik siya rito? Makulong pa siya rito. Mabuti pa doon siya makulong ng illegal stay. Ma-report siya at kung si BP Inday Sara na yung presidente, ayari siya yan. So, yun ang doon sa judicial notice na minensyon ni Christine, binasa ni Christine. Yung mga condition, bakit ayaw talaga nila na i-pre-mark or markahan as evidence at hindi naman talaga mamarkada as evidence. As part of the trial lang na diniscuss dyan sa floor sa court, yung papel na yan, but it doesn't bear anything. At lahat na sinasabi dyan sa maganda rin naman in-emphasize ng gusto ni Escudero. Lahat na sinasabi dyan sa affidavit ni Las Cañas na
nagdududa tayo kung sa kanya ba talaga dahil walang perma, walang notaryo. Ay pure hearsay dahil hindi nga niya napanumpaan in front of a judge. So, hindi yan magiging ebidensya at hindi yan pwedeng basahin ng witness not unless darating si Las Cañas, mag-oath siya at mag-testify siya ng totoo yung affidavit na yan, pwede yan. At pwede na siyang tanungin at pwede na siya magiging witness. Ganyan lang yan kasimple. So yan ang nangyari kanina. At magkaroon pa sila sa mga pre-marking nila ng mga ebidensya ng konferensya by Thursday or Friday. So yun ang pangyayari. So yan ang complete details sa mga highlights kanina, pangyayari kanina. So it will continue on the 10th of August pagkatapos ni Ocampo, pinapatawag nila si itong si Edward Paharda ng DepEd at pinatawag nila ang SDO, Specialist Forcing Officer ng DepEd at saka si Gina Acosta. Alala natin si Gina Acosta yung nag-collapse doon sa hearing. Kawawa naman ito. Napipressure ng gusto sa Quadcom yata yun nangyari. Kaya ngayon ng reason na si VP Inday Sara, ayaw niya umatin yung mga tauhan niyan during those hearing sa Kongreso. Kasi alam naman natin gaano katapang si VP Inday Sara. Siya ang umarap. Ako ang tanungin nyo. Ayan, talagang yan ang ideal na leader. Talagang siya ang umaharap. Hindi niya tinatakbuhan at tuloy niya pinapuntahan ng kanyang mga tao. Okay, napakasarap niyan kung maging presidente natin. Lagi nating kakampi ang ating Pangulo. Hindi katulad ngayon, hindi natin malaman kung saan ang Pangulo natin. Itong mga kaguluhan nangyari sa atin, ang kahirapan, ang inflation, ang pataas na presyo ng mga bilihin, at pagkawala ng hanap buhay ng mga tao patuloy. At ang ating pamalaan walang ginagawa na solidong mga programa para masawata yung mga ganyan. Hindi natuloy yung salary increase. Si Tolentino walang nangyari. Papapil na sana si Tolentino dahil tatakbo din ito sa 2028. Walang nangyari. So, ganyan ang situation natin. Status quo natin ngayon, ganun pa rin at pabagsak ng ating ekonomiya, pahirap ng sitwasyon, especially doon sa mga maliliit na negosyante, nakikita, naramdaman dahil nga sa sobrang inflation, ang mga tao naging practical. Hindi na kumakain sa labas, iiwasan na bumibili ng mga mahaling mga gamit, kaya maraming naapektuhan na negosyo. So ganyan ang sitwasyon natin sa bansa at I don't know kung nakikita na ba natin ang maliwanag na future. Ang hope natin ay si VP Inday Sara maging presidente na pilit nilang pinipigilan at binabantaan na i-convict dyan sa impeachment trial na nangyari ngayon. Hopefully, everything will turn out right dito sa mga pangyaring ito in favor sa mga taong bayan, tayo. Sana mangyari ang gusto nating mangyari sa ating bansa na maging maayos naman ang bansa natin. At walang ibang paraan yan ang pagpalit ng rehimen na to. Kasi yung dasal natin na magkaroon ng abrupt or immediate na change, hindi na nangyari. Hindi pa tayo pinakinggan ng Panginoon. So, hindi pa tayo righteous. Wala pa tayo sa level na sabi ng Panginoon, tama na yung pagtitiis ng mga tao na to. Tulungan na natin. Let's make a miracle. Lightning bolt lang sa Malacanang habang nandoon si Bangap. Ubus sila lahat. Sabihin na nuclear, parang sa Iran, dinamaan ng Tomahawk missile. Yung nila, tatagong mga official ng kanilang pamahalaan kasama na yung kanilang ayatollah na tinamaan ng rocket. Yung rocket na sinasabi ni Bibian. Yun na yun.
O itatali na lang siya sa rocket. Gawa tayo na rocket para doon na siya sa moon mag-enjoy ng kanyang buhay. O, di ba? So, hanggang dito na lang tayo. Dito sa vlog na ito, medyo mahaba, but ganyan talaga dahil ganyan din kahaba ang ating ang nakaraang impeachment trial sa D13. So, dinitalya ko lang, na-emit some comments kung ano talaga, ano ba yung mga highlights doon. And we have made our comments with regards to that. And I'm very confident na kahit na sa mga anong ginagawa nila, hindi talaga nila maihipit si VP Inday Sara. At yan, despite all of this, tingnan mo yung rating bagong lumabas ngayon. I think WR numero 40%, 39.4 ang preferential rate pagka-presidente ni VP Inday Sara. Prepared pa rin siya compared to the 20% na Rene Robredo. Napakalayo niya, 20%. Hirapan. Hirap na hirap sila dyan. At siyempre, may mga pride yan dyan. Hindi naman pwede sabihin mag-unite yung mga yan. Kahit mag-unite sila, 37% pa lang, hindi sila abot. O, pagsasamahin mo si Tulfo, si Risa Hontiveros, si Bang Aquino, sino pang tatakbo, at sa Casilini, 37% lang. Yan, kung itutotal mo lahat. So, si BP Inday Sara nasa 40 na. Hindi pa rin nila mabutan. At hindi naman mangyari yung, kasi may 17% na undecided. Huwag natin sabihin kung sa kanila lahat yan. Hindi mangyari yan. At hindi naman mangyari na iisa lang tatakbo. Magka-united ba yung mga yan? Puro mga sawapang yan. Si Risa Hontiveros hindi yan susuko. Dahil alam naman natin, isa sa mga purpose niyan ay magano lang, mag-iipon ng pundo para tatakbo. Not actually they desire to win. Kaya wala naman siyang chance na mananalo. So, anong purpose niyan? Ano lang yan? Para lumaki ang network nila sa kanilang partido or party list. Ganun lang yun. So, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. But before you leave this channel, paki-press naman ang like. Paki-like naman. Wala namang bayad ang like eh. Yan lang ibigay nyo sa akin. At kung gusto niyo i-share ninyo itong video na to para other people naman, mga kaibigan natin, I will be informed. Then, if you are new to this channel and you have forgotten to subscribe, paki-subscribe. And then, if you want to be updated with our latest or past videos natin or past podcast natin, you can press the notification bell so that every time I have a new podcast, you will be immediately notified. So, maraming salamat sa pagdalo ninyo. Dito sa Justin Talk News page, and I hope you will visit again. At maraming hapon, magandang hapon sa inyong lahat at maraming salamat sa pagdalo ninyo dito. Again, salamat po.